Huli sa isang entrapment operation sa NAIA Terminal 3 ang dalawang Taiwanese nationals na ito na sangkot umano sa online human trafficking at large-scale illegal recruitment. Target nilang i-transport ang 6 na Pilipinong biktima papuntang Cambodia para pagtrabahuhin bilang mga scammer. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang grupo na magtatrabaho umano sa Cambodia sa isang pogo company kapalit ng pangakong sahod na $1,000 o katumbas ng 50,000 pesos kada buwan. This was coordinated to us by the Department DMV. So this is a joint operation po na kinandak ng aming opisina ng Women and Children Protection Center. So regarding po sa isang report na accordingly meron pong itatransport or there is a trafficking to be happen. This operation led to the arrest po ng dalawang suspect natin na Taiwan nationals, and then rescue po ng 6 na victims natin na supposedly to be transport doon sa Cambodia as in Epogo. So they were promised a salary of $1,000 or that is equivalent to 50,000 pesos. Sa investigasyon, nadiskubre na isang social media platform ang ginamit para makapanghikayat ng mga biktima. Sa mga nailigtas, 2 rito ay babae at 4 ang lalaki na may edad 26 hanggang 29. Yung mga victims po natin na-recruit sila sa isang platform, social platform, and then yun nga po, nag-usap-usap sila doon, merong isang group doon. As per investigation po dito sa case natin to, aware po yung ating mga victims, yung mga na-rescue natin that they will work as scammers doon po sa Cambodia. Ayon kay Deseo, matagal nang pabalik-balik sa Pilipinas ang isa sa mga nahuling Taiwanese, ngunit hindi nito binanggit ang kanilang illegal na operasyon. Inutusan umano sila ng isang Filipino facilitator mula Cambodia na kasalukuyang ding iniimbestigahan. Upon investigation sa dalawa nating naaresto, there were also parang inutusan sila ng isang Filipino facilitator doon sa Cambodia na susunduin yung mga victims natin na 6, but through the efforts po na ginawa ng ating WCPC and with partners, na-aresto sila. Yes po. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mahaharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Syndicated Illegal Recruitment na may parusang hanggang habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 5 milyon. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng Philippine authorities sa Cambodian Police upang tugisin ang Filipino facilitator na utak umano ng operasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.